Nabubuhay tayo sa isang mundo na ang pinapahalagahan ang mga panlabas na tagumpay at kabutihan ng tao. Pero sa harapan ng nagbabagang kabanalan ng Diyos, maging ang pinakamabuti natin ay madudurog at maihahayag bilang mga maduduming basahan. Yan mismo ang tinuturo ni Propetang Isaiah na kasalanan ng kanyang sariling bayan, including himself. Sinabi niya, we are all unclean. Yung pagiging honest ni Propetang Isaiah ang naguhubad sa mga ilusyon ng pagiging matuwid ng sarili. Kaya naman, ang ebanghelyo ang dapat na balikan natin ng sariwa dahil ang pinaka mabuti, pinaka mabait, pinaka mainam natin na sarili at mga handog ay hindi kayang humarap sa ating Diyos. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang ating talata, Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Basahin natin mula verse 5 hanggang 7, pero ang ating passage ay verse 6. This is the word of the Lord. You meet him who joyfully works righteousness, those who remember you in your ways. Behold, you were angry, and we sinned. In our sin, we have been a long time, and shall we be saved? We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. There is no one who calls upon your name, who rouses himself to take hold of you, for you have hidden your face from us, and have melted us, and have made us melt in the hand of our iniquities. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, ito ay pangangaral natin tuwing hapon sa tema ng reformasyon. So, kung ano yung mga Reformation themes, last Sunday, ipinangaral natin yung Scripture versus Tradition, Matthew 15. Ano ang pinagkaiba ng kasulatan at mga tradisyon. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay yung total depravity, yung ating pagkamakasalanan at pagmamatuwid. Now, balikan natin ang context ng Isaiah 64. Ito ay nasa later period ng prophecy ni Isaiah. Most likely, ito ay pagkatapos ng kanilang Babylonian exile, late 6th century BC. So, pagkatapos nilang ma-exile sa Babylon, marami mga Hudyo yung bumalik na sa Jerusalem, pero pagbalik nila sa Jerusalem, nakaranas sila ng discouragement. Kasi pagbalik nila doon sa Jerusalem, ang temple, it was in ruins. Wasak-wasak yung templo, Isaiah 64:11. Yung syudad doon ay desolate, yung mga tao ay nag-i-struggle sa kasalanan, and there is spiritual apathy. Walang pakialam sa kasalanan. Imbis nang matagpuan nila, pagbalik nila sa Babylonia ay katapatan, ang natagpuan nila ay widespread na unrighteousness, worship, na halo-halo sa totoong Diyos, tapos sa hindi totoong Diyos, sa totoong Diyos, tapos sa mga idolo at karumihan. Kaya dito sa talata natin, ina-acknowledge ni Prophet Isaiah na ang problema ng Israel ay hindi lang yung mga sumasakop sa kanya. Ang problema ng Israel ay hindi lang yung mga kalaban ng bayan nila, tulad ng Babylon. Ang problema pala ng Israel ay ang sarili nilang kasalanan. Yung prayer na nandito sa Isaiah 64, it recognizes that their continued suffering and their exile ay mga patas na consequence ng kanilang covenant disobedience. Pero sila pa rin ay umaapila sa awa ng Diyos bilang kanilang manunubos. So dito ay pag-umpisal ng kanilang collective guilt, ng kanilang total corruption,
at humihiling sila ng divine intervention mula sa Panginoon. At yan yung nasa talata natin. Sabi doon, we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Napansinin nyo, yung paulit-ulit na salitang ginamit. All. Paulit-ulit, 3 beses sa isang verse, all. It is emphatic and it is sweeping. Walang exception. It includes everyone. Sinasabi ni Propeta Isaiah na lahat tayo, lahat ng ginagawa natin na mukhang mabuti, righteous acts, lahat yun ay marumi sa harapan ng Panginoon. This is a theological ground para sa pagpapakumbaba. This is a theological ground ng pangangailangan ng pagliligtas mismo ng Panginoon. Kung iiwanan sila sa kanilang sarili, kung sila ay iiwanan ng Diyos sa kanilang sarili, their best are worthless. Pinakamainam, pinakamaganda, pinakamabuti, marumi sa harapan ng Panginoon. Kaya yung paulit-ulit na binanggit ni Isaiah, it hammers the universality of the problem of sin. Walang kahit sinong tao, maging yung propeta. Tandaan nyo, sinama niya yung sarili niya. Hindi niya sinabing, they are unclean, their righteousness. Hindi, sinabi niya, we, tayo, kasama siya. Nabibilang siya dito sa bayan na ito. At yung pagiging universal ng problema ng kasalanan ay hindi lang totoo sa lahat ng tao, kung hindi totoo rin sa lahat ng pagkatao. Hindi lang sa lahat ng tao, kung hindi rin sa buong pagkatao ng isang nilalang. Pansinin niyo yung order. Sinabi doon, we are all unclean. Person, yung identity. Tayo. Tapos saka sinabi later on, all of our righteousness. Tapos yung consequence, we fade like leaves. So makikita nyo dito na yung pagkamakasalanan, yung pagiging unclean, nagmumula muna sa sarili, tapos dumadaloy sa ginagawa. Tayo yung marumi, therefore yung ginagawa natin ay nagiging marumi. Yun ay tungkol sa kabuuan ng pagiging tao. Sin has corrupted every one of us and every part of us, so that even our best works are filthy before God. Yung kasalanan ay sumira sa bawat tao at bawat bahagi ng ating pagkatao, kaya't maging yung pinakamabubuti nating handog ay maruruming basahan sa harapan ng Diyos. Ito yung tinawag ng mga reformers na total depravity. Pag sinabi natin na total depravity, ang ibig sabihin ng salitang total, totality of our personhood. Kabuuan ng ating pagkatao. Walang parte ng pagkatao ng isang tao ang hindi nadumihan at naapektuhan ng kasalanan. Nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, nung minana niya to kay Adan, ang buong pagkatao niya, walang bahagi ang hindi makasalanan. Mula sa pag-iisip, makasalanan. Mula sa kalooban, makasalanan. Mula sa emosyon, makasalanan. Sa konsensya, makasalanan. Sa katawan, makasalanan. Isip, salita, gawa, makasalanan. Walang bahagi ng pagkatao natin ang hindi nadamay. Bawat bahagi ng pagkatao. From the person himself to what he does. Marumi sa loob at lumalabas yung karumihan sa labas ng kanyang ginagawa. Kahit na ito ay mukhang mabuti. Kahit na ito ay mukhang matuwid. At ang kasalanan na ina-address dito sa talata natin ay ang ating self-righteousness.
Isipin nyo, ganito yung kalagayan natin, pero iniisip natin matuwid tayo. Ganito yung kondisyon natin sa harap ng nagbabagang kabanalan ng Panginoon. Pero ang estimation natin sa sarili natin, ang evaluation ko sa sarili ko, ako ay mabuti. Ako ay matuwid. Hindi ako masyadong makasalanan. Siguro may kasalanan ako, pero konti lang. Maling self-estimation. Yung tawag dyan ay self-righteousness. Pagmamatuwid sa sarili. At yan yung tinatama ng talata natin. Sinasabi dito sa talata natin, walang lugar para sa pagmamatuwid sa sarili. Walang lugar sa pagmamayabang sa sarili mong moralidad. Kahit sa pangrelihiyosong mga handog. Now, ano nga pala yung naapektuhan ng kasalanan? Our person and work. Our person and work. Yung persona natin, apekto ng kasalanan. Yung gawa natin, apekto ng kasalanan. Sinabi sa talata natin, but we are all as an unclean thing. Sinabi, we, tayo, mismo, yung tao, yung covenant people. So, alam naman natin na ang ibig sabihin ng word na unclean, yung marumi, hindi ito hygienic term, hindi ito usapin ng kalusugan, health. Ito ay tungkol sa Levitical at ceremonial sense. Sa lumang tipan, may pagkakahati ang Panginoon sa Old Covenant people niya. Meron siyang tinuturing na malinis at hindi malinis. Meron siyang binigay sa bayan ng Israel na pamantayan ano yung malinis at hindi malinis. May tinatawag silang ano yung polluted, ano yung defiled. Kung maaalala nyo, may mga sakit, may ketong, tinuturing nyo na marumi. Pero hindi ibig sabihin na makasalanan yun. Hindi ibig sabihin na may ketong ka, ay kasalanan ang magkaketong. Pero may division, may pagpapakita na pag tinignan nyo yung Levitical law sa uncleanness, walang tao na hindi naging unclean ceremonially all of their life. One time in your life, mababansagan ka na unclean. May mga mangyayari sa buhay mo, mababansagan ka unclean. Pinapakita lang nung ideya na iyon na wala tayong takas sa karumihan sa harapan ng Panginoon. Pero dito, inangkin ni Isaiah. Sinabi niya, lahat tayo ganito ngayon. Marumi tayo sa harapan ng Panginoon. It puts us all on equal footing. Hindi tatalab dito na isipin natin na hindi, mas matuwid ako kaysa sa Kanya. Mas matuwid ako kaysa sa Kanya. No. Sinabi, lahat tayo. Pantay-pantay, marurumi sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin, hindi ako, ganito ako, hindi sila ganito. Ako hindi ko nagagawa yung kasalanan na to, sila nagagawa yung kasalanan na to. Hindi, pantay-pantay. Lahat tayo ay marumi. At pansinin nyo, yung term na we, sinabi ni Isaiah, he's very conscious na siya ay isa sa mga marurumi. Bumabalik dito yung Isaiah chapter 6. Sa Isaiah chapter 6, nakita ni Isaiah yung nagbabagang kabanalan ng Panginoon. Yung heavenly vision. At anong sabi ni Isaiah? Ano yung napabulala si Isaiah nung nakita niya yung kabanalan ng Panginoon? Ang unang-unang salitang lumabas sa bibig ni Isaiah ay, woe unto me, for I am a man of unclean lips. Ang unang-unang realization ng isang tao na nakakakita sa kabanalan ng Diyos ay yung karumihan niya. Marumi ako. Makasalanan ako. At yan mismo yung sinabi ni Isaiah dito. Si Isaiah ay nilinis na, hindi ba? Inatone siya doon sa very same chapter, sa Isaiah chapter 6. Habang si Isaiah ay nakatingin sa sarili niya bilang madumi, ang Diyos na nag-provide ng atonement para sa kanya. Pero dito sa Isaiah chapter 64, sinabi niya na lahat tayo ay marumi sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ni Matthew Poole, dito sa text natin, the very best of us are no better than the uncleanest things or persons. Meron tayong maisip na tao, ito yung pinakamabait. Ito yung pinakamalinis.
Itong taong to yung pwede nating iharap sa Diyos. At sasabihin natin, Panginoon, ito yung pinakamalinis sa amin. Sabi ni Matthew Poole, they are no better than the uncleanest things or persons. Kahit yung pinaka-best natin na tao na maiisip mo, maisip ka ng isang tao, marumi sa harapan ng Panginoon. Marumi sa harapan ng Panginoon. So however pure we think we are, our identity, our souls are unclean before God's holiness. Gaano man kalinis yung tingin natin sa sarili natin, ang katotohanan ay marumi ang ating pagkatao sa harap ng kabanalan ng Diyos. Isang heresiya, isang heresy na maniwala na hindi tayo makasalanan. Sa early church, tinawag yan na Pelagian heresy. Yan ay tinagurian sa kasaysayan ng Kristiyanong pananampalataya na hindi totoong doktrina. Ito ay heresiya. Naniniwala si Pelagius na ang isang tao kaya niyang maging mabuti sa sarili niyang paraan. Hindi niya kailangan yung biyaya ng Diyos. Kailangan niya lang galingan. Kailangan niya lang sipagan. Kailangan niya lang magpakabait. Hindi na kailangan ng ebanghelyo. Hindi na kailangan yung sakripisyo ni Jesus sa krus. Yun ay isang halimbawa lang para sa kanya. Para sa kanya, kaya ng tao na lumapit sa Diyos at magpakabuti. Pero yan ay isang maling turo. Nabasa niya na kaya yung Isaiah 64:6? Nabasa niya na kaya yung Romans 3? Nabasa niya kaya yung Romans 5? Nabasa niya kaya yung Biblia na nagsasabi na makasalanan ng isang tao? Therefore, mga kapatid, ang hamon sa atin ay tigilan na natin ang pagtatanggol sa sarili nating ilusyon ng kabutihan natin. At imbes tayo ay magkumpisal, labas kay Kristo, ako ay marumi. Yan ang dapat na ikumpisal natin. Huwag na natin pagtanggol yung ilusyon ng kabutihan natin. Huwag nating sabihin, hindi, mabait naman talaga ako eh. Hindi, mabuti talaga ako. Hindi, puro talaga ako. No! Your confession must be apart from Christ, there is no good in me. Labas sa pagliligtas niya, labas sa ebanghelyo niya, labas sa biyaya niya, walang kabutihan ang nananahan sa sarili kong puso. Yan ang ebanghelikong pagkukumpisal. Dahil ang iniisip natin palagi sa sarili natin ay masyado tayong malinis, masyado tayong mabait, masyado tayong matuwid. And that's exactly what Proverbs 21 verse 2 is telling us. Every way of a man is right in his own eyes. But it is the Lord who weighs the spirit. Ang tingin natin sa sarili natin, hindi tama ako. Desisyon ko, tama to. Ginagawa ko, tama to. Kinasanayan ko, tama to. Ang sinasabi ko, tama to. Iniisip ko, tama to. Yung puso ko, tama. Lahat ng pag-iisip natin sa sarili natin, ang tingin natin tayo ay matuwid. At yun mismo yung sinabi ng Proverbs. At yun yung sinasalungat ng Isaiah 64 verse 6. Tingin lang natin. Akala lang natin. Ito ilusyon. Sino tayo? Sino ka ba talaga? Sino ba talaga si Joseph? Ikaw, sino ka ba? Ano ang pagkakakilanlan mo? Dahil kung sino ka sa harapan ng Diyos, yun ang totoong ikaw. Sa harapan ng Diyos, yun yung totoong ikaw. Hindi yung totoong ikaw ay ang sa harapan ng ibang tao. Hindi yung totoong ikaw ay yung sa harapan ng mga katrabaho mo. Hindi yung totoong ikaw ay yung nasa harapan lang ng kapwa mo nilalang. Ang totoong ikaw ay kung sino ka sa harapan ng Diyos. Yan yung naranasan ni Isaiah. Sino ka sa harapan ng Diyos?
Kaya siya napabulalas, I am unclean. Yun siya sa harapan ng Diyos. Sino ka sa harapan ng Diyos? Kung wala ang ebanghelyo, ikaw ay marumi. Kung ikaw ay mananatili sa sarili mo, ikaw ay marumi. Sa labas ng grasya at biyaya, ikaw ay marumi. But our confession should be Psalm 16 verse 2. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. Itong confession dapat natin. Psalm 16 verse 2. Ikaw ang Panginoon ko, wala akong kabutihan, hiwalay sa'yo. Psalm 16 verse 2. Sabi nga sa Valley of Vision, ito ay compilation ng prayers ng mga Puritans. Sabi ng Valley of Vision, O God, it is amazing that men can talk so much about man's creaturely power and goodness. Sabi, nakakamangha, Panginoon, kasi pag pinag-uusapan ng tao ay tao, namamangha kami sa kapwa namin tao na gaano sila kabuti. O kaya yung tao, gaano sila kalakas. Let's continue. Sabi, if thou didst not hold us back every moment, we should be devils incarnate. Pinagmamayabang namin ay tao. Mataas ang tingin namin sa tao. Tao. Pero ang katotohanan, kung hindi tayo binibigyan ng pumipigil na biyaya ng Diyos, tayo ay magiging mga demonyong nagkatawang tao. Now, kung naiisip mo, ang harsh naman nun, you don't understand sin. Kung naiisip mo, ano, demonyo? No. You don't understand sin. Meron pa nga mga kasalanan na ginagawa tayo higit sa mga demonyo. Hindi ba? Nasa scripture yon. James chapter 2. Even demons believe and they tremble. Tapos tayo hindi nagtetremble. Tapos tayo hindi naniniwala. Walang atheist na demonyo. Walang demonyong hindi nanginginig sa harapan ng Diyos. Pero mayroong tao hindi nanginginig sa harapan ng Diyos. May tao hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kailangan makita natin yung sarili natin sa katotohanan itong Isaiah 64 verse 6. Makita natin yung sarili natin. Kung binibigyan natin ang sarili natin ng kataga na reformed, itong ibig sabihin nun, we are sinful. We are sinful. Pero ang mabuting balita ay dumating ang Diyos Anak para siya ang maging tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinadala si Jesus para alisin yung ating karumihan. Siya na nag-iisang malinis para sa hindi malinis. Siyang matuwid para sa hindi matuwid. Siyang nag-iisang puro para sa mga hindi puro. Siya'y inalay para sa atin. Para tayo ay bigyan ng kabanalan. At kung tayo ay mananampalataya na ngayon, tayo ay pinababanal na. Hindi na tayo totally depraved. Tayo ay meron ng pagkatao na pinababanal ng Diyos. Already but not yet. Pero it's already there. Meron na tayong pinababanal na isipan, pinababanal na konsensya, pinababanal na emosyon, pinababanal na kalooban, pinababanal na pag-iisip, pinababanal na salita, pinababanal na gawa. Hindi pa kompleto. Meron pang kailangang trabahong gawin, meron pang reformasyon hanggat hugot, mabawian tayo na hininga, pero nandun na. Pero ano yung dahilan? Dahil ipinako si Jesus sa krus. At dahil siya ay inalay para sa mga marurumi. Yun ang dahilan. You see, ang minana natin kay Adan ay ang karumihan. Pero ang tinanggap natin sa pangalawang Adan ay paglilinis. Unang Adan, karumihan. Pangalawang Adan, paglilinis at pagpapabanal.
At bilang mananampalataya, ito dapat ang palaging nasa isipan natin. Ang lahat ng kabutihan na meron ako, yun ay galing sa Diyos. Ang lahat ng kasalanan na meron ako, yun ay galing sa akin. Yan ang ating kaisipan. Yan ang ating kumpisal. Ang bawat kasalanan ko ay sa akin, ang bawat kabutihan ay galing sa aking Diyos ng Ebanghelyo. Pangalawa, our works. Our persons and our works. Our works. Isaiah 64:6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Yung salitang filthy dito ay Hebrew word na idah, na ang ibig sabihin ay, I quote, the bodily fluids from a woman's menstrual cycle. End quote. Kaya yung binanggit dyan na filthy rags, or sa ESV ay polluted garments, ito ay sa panahon natin, consider natin na whisper, modest. Ano pa? Yung mga napkin ng babae. Yun mismo yung ginagamit nila sa panahon nila. At yun yung tawag nila, napkin. Yung mga, isipin nyo, sinabi niya yung mga righteous acts, yung mabubuti nating gawa ay parang mga napkin sa harapan ng Panginoon. It is repugnant. It is a soiled feminine hygiene product. At isipin nyo, yun yung mismong ginamit na word ni Isaiah para sa word na righteousness. Yung righteousness, ritual act yan. Ibig sabihin, mga handog sa Panginoon. Yung righteousness dito ay hindi siya yung everyday good works na tinulungan kita, binigyan kitang pagkain. Hindi yon. Ang righteousness na pinapatungkulan dito ay yung ritual offering sa harapan ng Panginoon. Ritual offering. So imagine yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Ceremonial obedience. Tapos ang sabi niya, yung in-offer natin sa harapan ng Panginoon ay mga maduduming menstrual clothes. Mga kababayan, isipin nyo, may period kayo. Anong gagawin nyo dun sa napkin na yon? Tapon agad, di ba? Kahit sa asawa nyo, ayaw nyo makita yan. Tapon agad. Pero dito, ang sabi ni Isaiah, Panginoon, ito yung handog ko. Ano yung sinisimbolize nun? Self-righteousness. Kapag daw tayo ay naghahandog sa Panginoon ng ating self-righteousness, pag humaharap daw tayo sa Panginoon as if we are so righteous, ganun daw ang itsura nun sa harapan ng Panginoon para tayo nagbibigay sa Kanya ng napkin, ng maduming modest na. Ano? It is an unclean offering to the Holy God. You see, self-righteousness is an insult. It is an insulting offering to the Lord. Ganon siya nakikita ng Panginoon. Ano yung binibigay mo sa akin? Parang yabang na yabang pa tayo. Yabang na yabang pa siguro yung mga kasama ni Isaiah. Nag-offer, a while ago, nag-offer sila sa idols. Yung puso nila wala sa Panginoon. Tapos bigla sila mag-worship, mag-offering sila sa Panginoon. Ang sabi ni Isaiah, filthy. Filthy offerings. At sa panahon natin, kapag tayo ay sumasamba, naghahandog sa Panginoon, at ang hinahandog natin sa Panginoon ay ang sarili nating iniisip natin na katwiran, I'm better than ibang members dito, I'm better than my neighbors. May nakasalubong ako kanina, better ako dyan eh. Iniisip natin na gano'n, okay, nagbukas ka ng social media, better ako dyan. Ngayon, napupunta ako sa worship. Panginoon, ito ang handog ko. Filthy. Offensive. Insulting sa harapan ng Panginoon. It is offensive, insulting, and revolting to bring self-righteous offerings to the Holy God. Nakakahiya at nakakainsulto na ibigay natin ang mga handog na puno ng self-righteousness sa harapan ng banal na Diyos.
Paano natin may imagine yung sarili natin na proud pa tayo na hinahandog sa Panginoon ng dumi? So imagine this kaya ito yung wording pag binabasa niyo ibang parts of scripture, example, Proverbs. Sabi sa Proverbs 15 verse 8, Proverbs 21 verse 17, pakinggan nyo. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Bakit? Nag-sacrifice nga siya eh. Bakit sabi, pag wicked siya, nag-sacrifice siya ng tupa, hinandog niya sa Panginoon, sa harapan daw ng Panginoon, abomination yon. Bakit? Kasi ganun. Akala niya, righteous siya. Yung wicked siya, pero akala niya, righteous siya, naghandog lang siya sa Panginoon. Imagine yung Pharisee na pumunta dun sa templo, pumunta dun sa sinagoga, at ang inoffer niya sa Panginoon ay ang self-righteous filth niya. Nagbigay pa nga ng example si Jesus, di ba? May isang Pariseo, may isang publikano. Yung Pariseo, talagang niyabang sa Panginoon. Panginoon, nag-fasting ako. Panginoon, nagpe-pray ako ng ganito. Panginoon, nagbibigay ako ng ganito. Hindi ako katulad ng publikano, Panginoon. Alam niyo, sa harapan ng Panginoon, ano yun? Filthy rags. Polluted garments. Isaiah 64:6. Example. Pero gaano karami ang mga tao na pumupunta ngayon sa mga simbahan at ang in-offer nila sa Panginoon ay karumihan sa harapan ng Diyos. Kung biglang may pumasok dito sa atin, sa chapel natin na taong grasa, siguro marami sa atin ang mandidire. Ba't pumasok yung taong grasa dito? Siguro magkaklas sa puso niya. Dapat pwede siya dito, pero ang dumi niya eh. Kung biglang may pumasok taong grasa dito. Pero napakarami ng mga sumasamba na self-righteous. At tingin nila ito'y acceptable sa Panginoon. At tingin nila hindi ito madumi. Ang tingin pa nila sa sarili nila ay malinis. Ang tingin pa nila sa sarili nila ay puro, dalisay. Many people are going to church and they're offering their best. Yung kanilang self-righteousness without the gospel. Nang hiwalay sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang bit-bit-bit nila ay nakasunod ako this week sa Panginoon. Ang bit-bit-bit nila ay nagawa ko yung mga personal disciplines ko sa Panginoon. Ang bit-bit-bit nila ay nakatulong ako sa kapwa ko. Ang bit-bit nila ay hindi ako katulad ng mga kurakot na politikong yan. Mga bit-bit nila sa sarili nila ay hindi ako sila. Hindi ako ganon. Matuwid ako, malinis ako, hindi ako katulad nila. Sa harapan ng Panginoon. Polluted garments. Brethren, what disgusts us is not normally what disgusts God. Yung pinandidirehan natin ay hindi yung pinandidirehan madalas ang Panginoon. Nandidiri ang Panginoon sa self-righteousness. Therefore, kung marumi ang kamay mo ngayong linggong to, at nandito ka ngayon sa panambahan na to, bakit tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo? Nagkasala ka. Nagalit ka sa bahay nyo. Hindi ka nakatiis. Nawalan ka ng pasensya. Napuno ka. Nakapagbitaw ka ng mga makasalanang salita. Ang dami mong naisip ng mga makasalanan. Ikaw ay nalaglag sa kaliwat ka ng mga tukso. At nandito ka ngayon, sumasamba ka sa buhay na Diyos. Bakit tatanggapin ng Diyos ang handog mo? Isa lang ang sagot, si Hesukristo. Kaya niya tatanggapin ang handog mo ay dahil siya yung malinis para sa hindi malinis. Siya yung naglinis sa'yo. Walang iba. Hindi yung self-righteousness, kundi yung righteousness ni Christ. Yung dahilan kung bakit tatanggapin ng Diyos yung pagsamba mo kahit na ikaw ay makasalanan. Dahil sa kanyang ebanghelyo. It is the gospel
what that makes all the difference. You see, kung walang ebanghelyo, ang pinaka-best natin ay insulting at revolting sa harapan ng Panginoon. It is offensive before God. Pero dahil sa ebanghelyo, kahit na sa pinakamahina nating ginagawa at sa pinakamarumi nating mga nagawa, tayo'y tinatanggap ng Diyos. God does not accept you for you. God accepts you for Christ. Tinatanggap niya tayo dahil kay Hesukristo. Kung wala ang gospel, brethren, we are self-righteous. And all of our offerings are as filthy rags. Therefore, look at the cross. Do not look at yourself. Hindi sarili mo ang batayan. Tumingin ka sa krus ng Kalbaryo, nandun ang katwiran mo, wala sa kamay mo. Hindi yung linggo mo ang katwiran mo. Ang katwiran mo ay siya, andun sa krus. Wala sa disiplina mo ang katwiran mo, nandun sa krus. Wala sa linggo mo yung katwiran mo, nandun sa krus. Wala sa pagkatao mo yung katwiran mo nandun sa krus. Nabasa natin, tayo ngayon marumi. Yung works natin marumi. Ang righteousness natin nandun sa krus. Namatay at na bumangon ng muli. At ito ang magandang balita, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nagtitipon, tinatanggap ng Diyos yung panalangin mo, tinatanggap ng Diyos yung pag-awit mo, tinatanggap ng Diyos yung pakikinig mo, tinatanggap ng Diyos yung pagsamba mo, hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa tapos na ginawa ni Kristo. That's why, you look there. Tumingin ka sa malinis na si Jesus, puro't dalisay na ating Panginoon. At kung tayo'y tinatanggap niya dahil kay Jesus, ito magbibigay sa atin ng motibasyon na pag-igihan palalo. Ito magbibigay sa atin ng motibasyon to do more good works, not less. Alam natin na namatay si Charlie Kirk. At si Charlie Kirk ay binaril sa leeg. No? Tapos nagkaroon ng memorial service. Napakatagal. Now, merong isang preacher, si Frank Turek. Ito yung sinabi niya tungkol kay Charlie Kirk. Ito yung sinabi ni Frank Turek. Sabi niya, now, I want you to know, Charlie right now is in heaven, not because he was a great husband and father, not because he saved millions of kids out of darkness on college campuses. Not because he changed minds and chased votes to save the country. Not because he sacrificed himself for his Savior. Charlie Kirk is in heaven because his Savior sacrificed himself for Charlie Kirk. End quote. Isa lang ang daan, katotohanan at buhay. Isa lang ang daan para makalapit tayo sa Ama. Isa lang ang daan para tanggapin niya tayo. Isa lang ang daan para tayo ay maging mabangong samyo sa harapan niya. At yun ay ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Kung hindi ka pa mananampalataya, tumingin ka kay Kristo at mabuhay ka. Tumingin ka kay Kristo at maligtas ka. At kung ikaw ay mananampalataya na, huwag mong alisin yung titig mo kay Jesus. Siya pa rin ang ating katwiran. Hindi siya one time naging katwiran ko, ngayon sa akin na nakabase to. No. Wait lang. Hindi gospel tapos Christian life hindi na gospel. No. Gospel pa rin. Ebanghelyo pa rin. Si Jesus pa rin ang kailangan nating katwiran, alalahanin na magiging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos dahil lang sa Kanya. Bilang pagtatapos, walang kaligtasan sa pinakamainam na persona at gawa ng tao. There's no salvation in the best person and the best work of man. Ang kaligtasan ay eksklusibo sa persona at gawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil sa talatang to, binigyang linaw mo sa amin, O Diyos. Inihayag mo ang aming self-righteousness. Patawad, Panginoon, dahil handog kami ng handog sa iyo ng maruming basahan.
Patawad, Panginoon, dahil ang binibida namin sa iyo ay ang aming katwiran. Patawad, Panginoon, dahil insulto sa iyo to. Patawad, Panginoon, dahil iniinsulto ka namin. Patawad, Panginoon, O Diyos. Pero kahit ganito kami, kahit napakarumi namin, binigay mo si Jesus para luminis kami. Huwag mo hayaan na maalis namin yung pako ng paningin namin sa Kanya. Magkaroon kami, O Diyos, bigyan mo kami ng kamalayan at kamalayan at kamalayan na siya ang aming kalinisan, siya ang aming katwiran, at hiwalay sa Kanya, wala kaming kabutihan. Sa pangalan ng tupang handog na si Jesus. Amen.